Isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa social media nitong mga nakaraang araw. Philippine Looper. Isang lalaking gustong makilala bilang taong nilakad ang buong Pilipinas. Ngunit ngayon, trending hindi dahil sa kanyang tagumpay, kundi dahil sa kanyang pagbagsak. Sa halip na palakpakan, ang natanggap niya ay bashers at mga pahayag ng pagkadismaya. Sa Facebook at TikTok sunod-sunod ang mga posts na kumukwestiyon sa kanyang ugali, asal at intensyon. Pero bakit nga ba bigla siyang naging trending topic sa Pilipinas? Nagsimula ito nang ideklara siya ng sangguniang panlalawigan ng Negros Oriental bilang persona non grata. Ayon sa mga ulat, nagbitaw umano siya ng mga salitang bastos at hindi magalang habang abala ang probinsya sa pagtugon sa isang sakuna. Sinabi pa raw niya sa isang video, "Bagyo lang yan, taon-taon naman may ganyan," na agad namang ikinagalit ng mga residente at opisyal. Dito nagsimula ang tuloy-tuloy na pagbulusok ng kanyang reputasyon. Mula sa pagiging inspirasyon, unti-unti siyang tinuring na arogante at entitled ng ilang netizen. May mga nagsabing gusto raw niyang tratuhin bilang VIP traveler. At kapag hindi siya nabibigyan ng espesyal na atensyon, nagpo-post siya ng reklamo laban sa mga lokal na opisyal o bayan. Ngunit ano nga ba ang tunay na layunin ni Ferdinand de la Merced, ang lalaking nasa likod ng pangalang Philippine Looper? Ayon sa kanya, gusto niyang maitala sa Guinness Book of World Records bilang taong may pinakamalayong nilakad isang ambisyosong pangarap. Ngunit ayon sa mga eksperto at Guinness Standards, malabo itong mangyari sa kasalukuyan. Bakit? Dahil kulang siya sa dokumentadong ebidensya, walang opisyal na GPS tracking, walang witness verification, at wala ring legal na organisasyong nagmo-monitor sa kanyang biyahe. Para makuha ang Guinness World Record, kailangan ng mahigpit na patunay sa bawat kilometro. Tulad ni Paweł Durakiewicz mula Poland, ang kasalukuyang may hawak ng record para sa pinakamahabang paglalakad ng nakapaa. Mahigit 3,400 at 9 na kilometro na may kumpletong dokumento at GPS proof. Samantalang si Philippine Looper, puro social media posts at selfie videos ang ebidensya, kaya ayon sa mga taga-subaybay, mahirap paniwalaan ang kanyang claim. Ngayon, trending siya hindi bilang inspirasyon, kundi bilang babala. Na sa panahon ng social media, ang pagiging viral ay hindi palaging tagumpay. Isang maling salita, isang hindi maayos na kilos, at maaaring tuluyang mabura ang magandang layunin mo. Sa dulo, ang kwento ni Philippine Looper ay kwento ng isang taong gustong tumakbo sa Guinness, ngunit nadapa sa gitna ng daan dahil sa pride at kontrobersya. At marahil, ang tunay na aral dito ay simple lang. Hindi sapat ang lakas ng paa. Kailangan din ng lakas ng loob at kababaang puso. Hanggang dito na lang muna ang video na ito. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. Maraming salamat!